Kaya mga do, ay ito na tayo, ano naman ang ating kalamansi, naglaglagan na yung mga bulaklak kasi nagpo-form na siya ng kanyang bunga. So bagong ulan ngayon, no, anong ginagawa ko sa day off ko? Ito, magpipiling mayaman ako. Magbubulol ako dito ng mga damo. First part ng nabunutan natin ng damo. Halata yung part na hindi pa nabunot. Ang daming bubunutin ng damo dito. Ayan siya. Ito, ano to, kale, Pag may nagpapalutat sa akin ng palabok, may kale yun. Para healthy. At meron huyo ito. Garlic chives, no? Binubunot ko yan every time pag magluluto tayo. Laging fresh yun. At nandirito, ang dami natin tanim na sibuyas. Pakita ko yung side na to, no? Nagtutubo lang yung ating mga ano dito. Persimmon, ang gaganda, oh. Ito yung sibuyas ng Ilocano. Ayan, yan siya, oh. Sibuyas ng Ilocano. Kasali ho yan doon kasi masarap din yan. Pero kailangan kasi matapang yung amoy ng sibuyas at saka ng, tawag ito, garlic, para mas masarap yung aroma niya pag pinapainit mo. Ano to naman? Arugula. Para din yung garlic ang itsura niyan. Ang lasa niyan. So, nandito talaga yung secret. Sa likod ng backyard ko, di ba? So, pag wala akong pasok, kahit may pasok ako umaga pa lang, nag-garden na ako dito. Kaya tanggal ko yung mga damo, yung mga karton ko, yun, oh. Kita ko yung karton ko, yun siya, oh. Uy, andun si Kroger mo, oh. At meron akong ibon ngayon dito na pet. Andun siya, ayun, oh, yung ibon natin, pakita nga natin. Hoy, akala niya hindi ko siya nakikita. Ayun siya, oh. Ay, lumipad, sandali. Akala naman niya natatakot ako sa kanya. Mas natakot ako sa iyo. Ayun siya, oh. May itlog kasi siya dyan, eh. Ayun siya, oh. Yung pusa natin dito. Tapos, ito na yung ating grapes, no. Nalagyan ko ng karton sa ilalim kasi kabubunot ko lang ng mga damo, nakakagigil. Pero ang ginagawa ko dito mga do, halimbawa, summer na, tubo ng tubo yung damo. Dito ko tinatambak yung basura, tapos tatabunan ko ulit ng karton, tapos tabunan mo ng konting buhangin para fertile yung soil. Patubo na yung ating grapes, oh. Ayan na siya, oh. Ito, kailangan damuhan pa to, oh. Kakagigil yung damo. Ayun siya, oh. Yun, oh, patubo na yung ating bunga ng grapes. Napansin nyo, daming karton, diba? Yan, katulad nito, bagong ulan. Ito, bagong lagay itong karton. Over the time, mga 1 month lang, nagiging lupa na rin yung karton nyo. Maraming karton dito sa amin, sa USA ho, hindi binibenta yung karton. Walang pumapansin yan dito. Ito yung lakaran ko ng karton, oh. Ayan siya, oh. Sa ibang mga tao dito sa USA, ayaw nila to. Actually, lalagyan ko muna ng karton, tapos bago yung, yung pinaka-garden na, ito yung itim. Para tumatagos din yung tubig ulan pag umuulan. Kasi kapag wala akong karton, yung buhangin na anod lang. Kaya, kailangan lalagyan ko muna ng karton. O kaya yun, yung mga itim na yun, ganun. Dito sa USA, ayaw nila yung ganyan, yung medyo, mukhang basurahan. Ayaw nila yan. Kasi ngayon patubo pala yung halaman. Nga lang kasi kung ikaw nag-garden ka at nagpapatubo ka ng mga pananim mo, alang namang bunot ka ng bunot ng damo, wala kang oras doon, no? Siyempre, kailangan mo teknikan yung damo. Ngayon, kung napapangitan ka sa paningin mo dahil nga din sa karton na ang pangit o ang basura, basura naman talaga yan. So, lagyan natin ng silbi yung basura, ganyan, no? So, ito pa, dadamuhan pa natin ito dito, banda, no? Ayan siya. Kaya sabi nila, ba't daw ang taba ng mga halaman ko? Ang sikreto, karton, natural, tsaka yung mga basura ko sa bahay, yan, no? Katulad nito, yung pinagdamuhan ko dito, yan. Yung pinagdamuhan ko, yung karton na ganyan, kasi medyo pabulok na yan, eh. Lalagay mo dito, lalagay mo ng konting lupa, ganun. Para mas healthier yung soil. So ito ho, puno to ng tanim, puno to ng ampalaya, sayote. Ang gulo na nga yan kapag summer. Dahil ngayon, springtime pa lang, patubo pa lang yung nating seedlings, magulo pa siya tignan, puro padamo. Pero pag once na nagtubuan na ho ito, itong likod ng bahay ko, kung nakikita nyo yung dati kong video, para tong gubat. Pero lahat halos edibles. So, ngayon, pag nagtinda ako ng gulay, alam mo na kung saan galing. It's organic, baby. Hindi ako nagagamit ng mga spray na na fertilizer or whatsoever, yung mga ganun. Kasi ang katwiran ko, pag ako nagluto, sigurado ako rin ang kakain. Ngayon, kung magpapaluto ka sa akin, I make sure kung ano kinakain ko, yun din ang kakainin mo. Hindi ako maglalagay ng mga BS, mga betchin na nilalagay na ganun. Sabi nga nila, eat healthy. Pero apakamahal lang organic food. Sobrang mahal ang organic food.
At saka ang organic food ho, lalo kapag punta ka sa Whole Food, sobrang mahal nun. Pero hindi ka sure na organic yon. Bakit ka mo? 2 days na sa doon, 3 days, hindi siya nangingitim. Pag nangitim yung gulay, sure ball organic yon. Kapag yung gulay ay nalalanta at yung gulay ay naninilaw, sure ball organic yon. Kasi ang gulay ho, hindi yan tumatagal ng 1 week or 2 weeks. To 1 week tatagal yan sa rep. Pero pag 2 weeks, buhay pa siya, ay, may kakaiba dyan. Ngayon, ito lang naman ay dun sa mga tao na medyo masela ng tiyan, no? Pag di naman masela ng tiyan mo, okay lang naman mag-betchin. Wala namang namamatay dyan. Masarap kaya yung betchin. At saka yung mga, kung sanay ka naman dun sa mga, mga gulay-gulay sa na may nakasawsaw sa formalin, okay lang yun. Wala namang problema yun. Nga lang, ito lang ho, dun sa mga may selan lang sa tiyan, no? Katulad yun sa akin, ganun. O kaya kasi, yung iba rin, they try to, yung mga bawa, nag-treat ng cancer, medyo sensitive yung mga yon. Pero sa akin naman po, masarap kasi yung talagang fresh Iba yung lasa. Kung kaya lang magtanim ng fresh, why not? Pero pag di kaya, di bili tayo dyan sa mura. Marami namang murang pagkain. Wala namang masama doon siguro. Tingin ko lang kasi marami pa namang buhay ngayon. Kung masama siya, bakit buhay pa yung mga tao?